Pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So sa tagapakinig po ng ang inyong programang Bagong Pilipinas ngayon. Okay. Salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito? Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng BIR para makatulong pong maipaliwanag ang bagong programa po ng BIR. Ang ating pong one-time tax abatement program magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga micro taxpayers na ayusin po at isara ang kanilang mga lumang tax liabilities, yung mga nakaraang naipon ng mga tax liabilities sa abot kayang pamamaraan. Ang makikinabang po nito ay yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga individual o mga negosyante o negosyong may taunang gross sales na hindi po lalagpas ng 3 milyon. Okay. Commissioner? Po, yes po. Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina. Tungkol doon sa mga maliliit na negosyante. Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program. Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro-taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito? Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko, kung kayo po ay micro-taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total niyang mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessment na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency, or mga penalties, basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year, and existing po yung mga delinquent accounts na yan or assessment or staff filer issues as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program. Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit nyo po na yung dapat yung mga hindi pa nababayaran taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po or meron din po ba itong kaakibat na interest? Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po, example lang po may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So yung assessment po ninyo yan is may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So lumalaki yan. So bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc stamps, kung anumang iba't ibang mga tax type yan. Sa bawat taon, is itutotal po natin, isusuma po natin. Yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang,
ay di yung penalty po na amount. So ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR. Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito? Okay. Okay, naunawaan po namin, marami pong natatakot pupunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman huy lalagpas ng 80,000, malalamat, maggagabayan kayo na kwalipikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement ng 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment nung 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming Certificate of Availment. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa Certificate of Availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or sub-filer penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Wag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinettle yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi ho nababayaran yan. Okay. Okay, Deputy Commissioner, ito po, speaking of Certificate of Availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito. Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph, sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po. Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante? Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, actually po, programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco Authority or Administrative Authority na yung unang ahensyang ipapasok po sa platapormang ito. Kasi po, matutulungan po yung ating importer at negosyante kasi po ang prosesong maipapasok po sa platform na ito is yung ATRIG. Ang ATRIG po is yung dokumentong pinoproseso ng BIR na ipinapasa po natin sa Bureau of Customs. Ang ATRIG po, ang tawag po niyan is, ang ibig sabihin po niyan is Authority to Release Imported Goods. So yung ating mga importer po, mga negosyante, mapapabilis po ang layunin is mapabilis ang pagproseso ng pabayad ng buwis, pag-clear ng tamang
classification po ng in-import na goods at kapag ho'y na-submit through the system yan sa Bureau of Customs, mapapabilis po ang pag-release ng kanilang in-import na mga items. Okay. Sa digital transformation naman po ng BIR, paano po ninyo sinisiguro ang seguridad ng datos at proteksyon laban sa cyber threats, lalo na't sensitibong impormasyon po ng negosyo ang pinoproseso online? Okay. Pagdating po sa data protection, is siniseryoso po ng BIR yan. Napaka-importante po ang data protection because kasama po sa provision ng tax code, pati na po ng data privacy, na confidential po ang mga datos na napupunta sa BIR. So, kailangan po masisiguro natin na limited po ang tao na may authority na makita ang data at ang layunin is authorized at valid. With the digitalization po ng proseso kasi mapapasama po ang BIR at ang NTA sa plataforma ng single window platform ng importers transaction is kasama na po na hindi dagdag kundi talagang kaakibat dapat po ng sistema na meron siyang data protection and security feature kasi importante pong pangahalaga natin ang datos po ng mga transaksyon ng ating importers at saka mga negosyante. Alright. Deputy Commissioner, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taxpayers. Okay. Maraming salamat again po sa PTV4. Isang pagkakataon po ito na ma-share namin ang mga bago po na nangyayari sa BIR. Isang maganda pong benepisyo po is para sa ating mga micro taxpayers. Magsisimula po ang one-time abatement program itong July 7 at tatakbo po siya hanggang December 31st, 2026 po. Kahit po hindi pa epektibo, pwede po kayong pumasyal sa aming mga BIR office para po malaman ano bang mga open liability. Makita kung pasok po dun sa criteria ang 80,000 kasi imbis na i-require kayo magbayad ng 80 or more, kung qualified po kayo, one-time payment po na 5,000 po per taxable year, mabibigyan na po kayo ng certificate of availment at mawa-wipe out po yung mga old liabilities nyo sa datos po ng BIR. So kumbaga, matutulungan po silang move forward, clean slate at panibagong magandang record po ang inyong pangalan sa datos po ng BIR. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Salamat po.